are you, Father, Lord of heaven and earth, for you have revealed to the little ones the mysteries of the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field which a person finds and hides again. And out of joy, he goes and sells all that he has, and then buys that field." Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Meron po ditong, although hindi ko pinapangako na hindi ko kayo tatawagin. Once my brother was in a car business. He buys it and sells it. Ang tawag sa kanya, buy and sell. Second-hand cars. Ang gospel baliktad. He sells everything and buys. Bakit? Bakit baliktad, hindi buy and sell? Kasi pag you buy pero you want to sell it, ibig sabihin, hindi masyadong mahalaga sa'yo. Pero pag meron kang binili, at ayaw mo nang mawala sa'yo, siguro gaano man kamahal yon, you will have to first sell something that you possess para mabili mo. Otherwise, hindi mo makukuha. So, pwede bang tanungin ang inyong sarili ngayon sa inyong loob? Ano yung possession ko? Ano yung nasa akin na ayaw kong bitiwan kahit kailan? Meron ba kayong maiisip na meron kang sabihin pag-aari, no? You have something that you possess na hindi mo bibitiwan kahit anong bayad o pera pa, maging mali-maleta, ay hindi mo bibitiwan at ibebenta. Meron ba kayo naisip? Gold. Nako, gold. Maganda yan, gold. You will never sell it. Right now, kunyari umabot ng $1,000 per ounce. Wow na si John. Professor ka ba ng economics? Yes. Makinig ka sa professor ng economics. Alam niyo bang ang gold, wala nang halaga in reference to the dollar. Hindi na siya reference
nang nakalagay, in gold we trust. In God we trust pala yun. In gold we trust. Ano? Kung hindi gold, meron ako. Priceless. Kaya nga, hindi ko ibebenta eh. Kasi, priceless. Hindi mo pwedeng presyohan. Ito yung priceless sa mami ko. Napaka-priceless. Ano yon? 60 love letters ng daddy ko. From 1937. Diba? Wow kayo, no? Papel lang yan. Pero nung kuya ko at ako, sabi namin, ano pwede natin ibigay sa mami na memorable for her 90th year of birthday? Pina-laminate namin sa plastic ang love letters ng daddy ko. Ginawa namin volume. Punta po kayo sa opisina ko nandun. Sisimulan ko ng pag-aralan ang love life ng daddy at mami ko. Priceless. Hindi mo pwedeng presyohan. Kasi when you put a price tag, pwedeng mabili. Alam niyo, nung dumating yung king, si Bolkiah of Brunei, Sultan of Brunei, he went to the museum of Ferrari cars. No? So sabi nila, may mga kotse doon, kasi museum na wala na, hindi sa gumagawa, never manufactured it. So, more or less, sabi nila, pag tinuro ito ng sultan, lagyan natin ng price na hindi niya kayang bilhin. Diba? So, galing nila, akala nila. Hindi nila gustong ibenta eh. Hindi nila gustong i-manufacture eh. So, dumating si Sultan, si Bolkiah ng Brunei. Nung nakita niya, eksakto yung sabi lang, sana hindi niya bilhin to or humingi siya ng kopya nito. Sabi niya, magkano yan? Exorbitant, as in, wow, beyond your imagination. Alam mo, sabi niya, bigyan mo ako ng 5 niyan. 5. Imagine they have to open their manufacturing of a very old vintage Ferrari. But whenever you put something, dyan sa inyong maeskaparate, pwede ang mabili. So yung aming priceless heirloom ng mami ko, tago namin. Hindi namin ino-auction. It's precious. Bakit? Lola na ang nanay ko. Pumanaw na po. Some 11 years ago. Pero hanggang ngayon po, ang kanyang mga apo, mga pamangking ko, remembers her very well. Especially her words of wisdom. Ang kanyang karunungan. ang mami ko at lola nila, di ba nakatapos ng high school? Hanggang 2nd year lang. And yet, hindi sa talino, kundi sa karanasan ng buhay. Doon siya madunong. Doon siya marunong sa buhay. Priceless, precious is my mom, was my mom. Well, up to now, I carry her in my heart. Nakalagay dito, sabi niya, more precious than thousands of gold and silver. More than gold, I love your law. The law of your mouth is to me more
precious than thousands of gold and silver. At sabi sa atin, response, I love your commands. Talaga ba? Are the commandments of God more precious than male-maleta? Ang kalooban ba ng Diyos, di utos, ang kanyang kaloob-looban, ang kanyang kagustu-gustuhan, ang mismong nasa loob ng damdamin at puso ng Diyos, ay di daw niya ipagpapalit sapagat sa kanya napakahalaga at hindi niya binebenta sapagkat hindi niya gustong mapawalay sa kanya. Ano yung command ng Diyos na talagang dapat natin bigyan ng bigat ng tunay na halaga sa buhay? Love God with all your heart. Love your neighbor. And Jesus would say, love your enemies. Love one another the way I love you. Yon. Yon ang kaloob-looban ng Diyos. At kung tatanungin mo, sabi sa atin, love God with all your heart, but love your neighbor. Kasi sa pinakakaibuturan ng puso ng Diyos, naroon ka, Jun. Ikaw yon. Ikaw yon. Ikaw yon, Tess. Lahat tayo, gustong-gusto, mahal na mahal, at ayaw bitiwan ng Diyos. Sabi niya, mamatay ng aking anak, huwag ka lang mapanaw sa akin. Kaisa-isa, binitiwan niya para sa'yo. Ang tanong, hahawa ka ba sa kanya? O baka naman ikaw pa ang bumitiw sapagkat hindi mo siya iniisip na mahalaga. Maging tayo at bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos na precious and true, higit pa sa buhay ng kanyang anak, higit pa sa anumang kayamanan o katanyagan. Ikaw din ba? Would you love God? Di mo siya lilisanin. Will you value your God so well? Alam nyo, ang tawag dito, priority. Di ba gusto mo sana pag nagta-travel ka, maging dito lang sa Pilipinas, no? Palagyan ng tag yung iyong luggage, priority. Gusto mo lumabas kagad. Ayaw na ayaw mo siguro mawala ang iyong luggage, no? Priority. What is priority to your life? If not God, sorry po, sayang ang simba nyo linggo-linggo. Talaga, pag ang Diyos hindi nyo priority, oras na to, wasted time. Kasi, ang anak niya na nagbigay ng buhay niya para sa atin, magpapakaliit sa isang ostya at tinapay. At di mo ipaprioritize, hindi mo tatanggapin, bibitiw ka, sapagkat meron kang pagkakasalang hindi mo malisan, hindi mo maiwan. Pwede ba yon? Pag yun ay totoo, hindi mo siya mahal. Hindi siya priority. Kulang ka sa tunay na karunungan. Bakit? Kasi, yung nakalagay sa gospel, the buried treasure, the pearl of great price, yun po, ang iyong kaluluwa
na pwedeng-pwede makasama niya sa buhay, panghabang buhay. Kaya nga sinabi niya kay Solomon, he told Solomon the night before he would be throned and crowned a king, he told him, tell me anything, ask me anything. Nagbuni-muni siya. Buong gabi, he discerned deep into the night. Ano bang pwede kong hilingin sa Diyos? Kinambagahan, paggising niya, bago siya damitan para sa kanyang coronation and enthronement, sabi niya, Panginoon, pwede ba na ako humiling? Ano yon, anak? Sabi niya, hinihiling ko sapagkat ako'y bata at wala akong alam sa pagpamamahala. Ikaw lang naman talaga ang namamahala. Ikaw si Bathala. Pwede mo bang ibigay sa akin ang iyong karunungan, iyong puso? Para sa gayon, pag ako'y namuno, para sa iyong bayan, your people, not mine, dahil ito ay iyo, Israel, El, Diyos, Lord, Ish, bayan ng Lord. Dahil ito'y iyong bayan, pwede bang payagan mo ako? Bigay mo sa akin ang iyong dunong at damdamin kapag tuloy ako'y magdidesisyon, ayon sa isip at kalooban mo. Give me your wisdom, your understanding. Alam niyo, sabi ni Yahweh kay Solomon, in colloquial English today, that's my boy. Yan talaga. Yan ang aking bata. Totoo kitang anak. Kasi hindi mo hiningi ang mahabang buhay. Hindi mo hiningi ang buhay ng iyong mga kaaway. Hindi ka humingi ng kayamanan. Hiningi mo ang hindi mapapawi. Nang sa gayon, maging kawangis mo ko. Nang sa gayon, makilala ng tao paano ako kumilos, makipag-usap, magplano, pumili, magmahal. Gusto mo ako ang mamayani sa pamamagitan mo. That's the way. The only way po of life on earth. If I could make the right choices. And the right choice is what is right sa Kanya. Ano yung tama at mabuti. Tama kasi ikabubuti ng mas nakakarami. I end with this. May problema ako sa gospel eh. Yung may-ari ng lupa na merong buried treasure, hindi niya alam pala na merong buried treasure. Di ba? May lupa siya. Akala niya basta't lang. Hindi niya akalain ang halaga na pala sa ilalim, there was a treasure. Binenta niya kasi hindi niya alam. Mga kapatid, sabi ng isang kaibigan ko lately, hindi ako masyadong I'm not parang I'm not offended or di ako disturbed. Disturbed is the word. Di ako disturbed na ang dami nagbo-born again na nagfe-fellowship. Hindi ako disturbed doon. Disturb ako. Yung mga Katolikong nagsisimba, hindi nila alam ang kanilang pananampalataya. Inaaral ba natin itong napakahalagang, napaka-importanting
buried treasure. Alam ba natin na tayo merong hawak-hawak na treasure sa buhay natin? Problema lang nung mama kasi nasa ilalim, siguro talaga, pwede naman sabihin na inherit niya sa kanyang ninuno, hindi niya akalain. Meron palang Yamashita gold. Ang problema ko yung pangalawa eh. Hawak na niya yung pearl of great price. Nung nakita ng mama kung gaano kahalaga, he sold everything he had. Lahat ng kanyang ari-arian, binenta niya. Like the first. Pero itong maman to nasa kanyang kamay na at alam niya meron siyang pearl. Pero hindi sa kanya of great price. Binenta niya. Binitiwan niya. Ilang tanong ko sa inyo bibitiwan ba natin ang Diyos? Alam mo nang may Diyos sa buhay mo? Alam mong mahalaga, mahalin ang kapwa mo. Mahalin mo ng higit talaga sa pangangailangan mo, sa kayamanan mo, sa katanyagan mo. Kaya mo bang mahalin ang kapwa mo? Kahit wala siyang ipapalit sa pagmamahal mo? Ganyan ang Diyos Ang Diyos, hindi niya binibenta kanyang pagmamahal. Binibigay niyang kusa. At kung walang kapalit sa'yo, mahal ka pa rin niya. Hindi ka gagabaan. Sorry, walang karma. Marunong ang Diyos, mabait ang Diyos, wala siyang kinakarma. Gusto nga niya lahat maligtas Kung hindi natin alam, kasi nakatago, okay lang, di ba? Pinanganak kasi isang Muslim country, pero Katoliko ka. Di mo akalain pala ganun kahalaga ang pagiging Katoliko. Pero ikaw ay Katoliko sa isang Catholic nation at nagsisimba ka tuwina. Alam mo ba ang pinangahawakan mo? Naku, laking bagay. Pag binitiwan nyo to, kawawa ang inyong mga anak, ang inyong kaapuhan, wala kayong ipapasa. Hindi ito kayamanan. Ito'y isang maigi at mabuting buhay. Ito'y ang tamang pag-iisip. Ito yung puso na kayang magsakripisyo kahit ano pa. Sapagkat alam natin, punot dulo nito, gusto kong gayahin ang Diyos. So tanongin dati na ating sarili sa linggong ito, laan ko ba ang aking pinaghahawakan na bigay ng Diyos? Bibigyan ko ba ng lalong higit na kahalagahan? Aalamin ko lalo, lalaliman ko ang aking parang appreciation at pagmamahal dito. Pag-aaralan ko ba ng mahusay para maisalin ko sa aking anak at sila sa magiging apo ko. Ito po, masasabi ko sa inyo, sisimple po ang buhay. Una sa lahat, hindi ka mapapagod. Hindi mo hahabulin. Hindi mo hahabulin, para pagbayaran, maghanap ng pera, para kunin ang isang bagay, wala naman palang ganong kahalaga. Hindi mo pagpapabisa ng maraming bagay. At lalo na sana, hindi nyo pag-aawayan ang mga bagay-bagay na iiwan naman sa buhay na ito. May kilala akong pamilya, pinag-aawayan sa probinsya, 27 square meters kasi nagkalugihan. Parang kukuha pa yata ng legal action yung isa. Alam niyo ba magkano magbayad ng lawyer sa 27 square meters? Hindi naman nasa Binondo yata yan. Nasa probinsya po.
Biruin nyo, mag-google ka, hindi ka makakatulog kasi nalugi ka ng 27 square meters sa paghahatian. Di ba natatawa kayo? Yun. Sana tingnan natin ang ating mga hinahabol, ang ating kinatutuwaan. Diyan palagay ko ang tama. Ang baba naman ng ligaya mo. At sana rin, alam mo, ba't ka iiyak? Ang baba naman ng luha mo. Nakakanti ka lang, luha ka na kaga. Para hindi maging mahirap, masikip, pawis na pawis, sa lahat ng ating ginagampanan, priority lang po. Mag-prioritize tayo. Simulan natin sa pagmamahal ng Diyos. Telling this, sabi ni Saint Francis of Sales, Salesian po kami. Sabi niya, if you love God, but you also love football, ako I love football, and you love NBA, that's my game. Love ko to, McDo. Ganun pa rin ba si McDo? Love ko to. Kung marami kang loves, pero adjust din, mahal mo, wala ka pa. Bro, wala ka pa. Kung isa lang sa mga minamahal mo ang Diyos, sa marami mong minamahal, wala kang priority. Pero pag nag-prioritize ka, at sabi mo, sa dami-dami kong minamahal, kamag-anak ko, pamangkin ko, apo ko, at lahat ng yan, opisina, at ganito, pero ang Diyos, higit sa lahat ng yan, meron ka nang naabot na konting antas. Pero, pag inabot mo, na ang Diyos lang ang iyong minamahal. At walang iba at walang sino man, nako, dumating ka sa talagang katotohanan. Kasi pag mahal mo ay Diyos at Diyos lamang ang mababansagan mo, mahal ko ito, mahal ko siya, lahat ng iba, mamahalin mo nang depende sa Kanya. Maging kapatid, maging kayamanan, maging katanyagan, mamahalin mo lamang kasi mahal niya. Iba yun, ha? Isa lang ang pwede niyong mahalin. Hindi yung boyfriend niyo, hindi yung nanay at tatay mo, hindi yung asawa mo, hindi yung bahay mo, hindi yung kotse mo, kahit anong ganda o, hindi. Pinakamalaga ang Diyos lamang. Diyan, I have to honestly tell you, it has set me free. Ang sarap po ng feeling. Kasi araw-araw, siya lamang ang hinahanap ko. Araw-araw. Hindi dahil ako'y pare. Dahil ako'y kamukha nyo. Naniniwala sa higit ng pagmamahal niya sa akin. Kung wala yung kanyang pagmamahal, wala ako. So sinusuklian ko lang in the least way I can. Di ako Diyos. Yung kanyang tigib na pagmamahal. It set me free. Malayang malaya ako. At ako'y mahimbing palagi ang tulog. May kasamang lakas ng hilik. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.